ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, brothers and sisters, alhamdulillah, tulad na nakasanayan ko na tayo ay nagpapasalamat kay Allah dahil sa binigyan na tayo ng magandang pagkakataon upang may pagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa salitang Arabic. So sa ngayon, dito na tayo sa aralin pangatlo kasi natapos natin yung dalawang session, lesson 1, lesson 2. So ngayon dito tayo sa lesson 3, aralin pangatlo. So dito ang topic natin naman dito ay at-tashkilul qasira. At-tashkil al-qasira. Mga patinig sa Arabic o mga vowels sa Arabic. So mayroon tayong at-tashkil al-qasira, mga maikling palatandaan ng patinig. Kasi sa English, patinig natin ay a, i, o. Halimbawa. So sa Arabic, tatlo lang. A, i, o. So ito siya. Mayroong 6 na patinig sa alpabetong Arabi. Tatlong maikli at 3 mahaba. So meron tayong mga short vowels at saka meron tayong mga long vowels. So, unahin natin ang short vowels, ang mga patinig na mga mababa. Ganito siya. Ang maikling patinig ay mga simbolo lamang o tanda. Hindi sila mga tunay na litra at hindi maaaring tumayo ng mag-isa. Kailangan silang gamitin kasama ng isang katinig, sabihin katinig, consonants, nakakalimutan natin yung Tagalog. Minsan, ang hirap intindihin pala nung mga grammar sa salitang Tagalog. Nagiging, usually, nagagamit natin ay sa English. Kaya ito, at the same time, sa paggamit ko nitong Tagalog na language, so nakakapag-review tayo na ang patinig pala ay vowels at ang katinig ay consonants. So, upang makabuo ng tunog. So, ito, ginagamit ang mga maikling patinig sa mga sinaunang panitikan at sa banal na Quran upang ituro ang tamang pagbigkas ng salita. So, ang isang taong sanay sa gramatika ng wikang Arabi ay maaaring makabasa at makaintindi ng mga pangungusap kahit wala ang mga patinig. Ang ibig sabihin, tulad namin na medyo matagal na sa nakapag-aral ng Arabic grammar, nakapag-aral ng Arabic na pagsusulat, Arabic na pagbabasa, nakapag-aral ng mga aklat na Arabic talaga ang language. So, nung una, nahirapan din kami, pero later on, sa pagtuturo ng mga guro sa amin, natuto kami magbasa nung aklat na mga Arabic na lahat ay consonants lang. Wala na siyang vowel. Kasi ang vowel, yung pakudlit-kudlit ganyan sa itaas, makikita niyo mamaya. So, tulad nung sinabi niya na instruction na nakakapagbasa yung mga dati ng mga guro o mga estudyante ng Arabic na kahit walang patinig, kahit walang vowels. Ngunit napakahalaga ng mga ito para sa mga baguhan upang matutong bumasa at bigkasin ng tama ang mga salita. Kasi mayroon ding mga sitwasyon na kahit nasabi ko na nasabi, pati aklat nasabi na yung mga naunang mga nag-aaral ng Arabi, nakakapagbasa sila ng aklat ng kahit walang patinig, kahit walang vowels. Pero kahit pa paano, marami ding mga situation na nagkakamali kami ng paglagay ng vowels. Okay, lalo na yung mga word na ngayon lang namin na-encounter. So, minsan nag-iisip kami kung ano ang ilalagay doon. A, I, O, o paano. So, ganon. Pero,
mostly easy na sa mga magaling na sa Arabic. Pero ang Quran ay nilagyan talaga siya ng mga vowels na a, i, o, mga ganun. Para hindi magkamali yung vowels. Kasi once nagkamali ka ng paglagay ng vowel, instead na a, na ilagay mo o kaya instead na o, na ilagay mo i, magbabago yung kanyang meaning. Kahit yung mga pronunciation, magbabago yung ano niya. Kaya, inshallah, later on, mas maliliwanagan kayo nito mga sinabi ko pag nakapag-abanti na tayo sa ating pag-aaral. So, bali, sa panahon ngayon, ang mga maikling patinig ay karaniwang ginagamit sa mga aklat para sa mga bata upang mapadali ang pag-aaral nila sa pagbabasa ng wikang Arabi. Sinabi natin ito para sa mga bata, dun sa mga Arabo. O kaya dun sa mga anak natin na from the very beginning, mula sa kinder, ay Arabic yung pinasok nila na paaralan. Al-Madrasa Al-Arabiya. Doon sila pumasok sa Arabic School. Pero kung doon pumasok sa public school, mahirapan talaga sila. Pero ganun lang yun. Pero inshallah, hindi lang mga bata, kahit yung mga matatanda, tulad natin, na nakapagsimula mag-aral ng Arabic, ay sa mga edad na natin na ganito, nandun na sa edad na mahigit 30, mahigit 40, ang iba nga mahigit 50, mayroon pang mahigit 60. So, kaya na-encounter natin yung mga problemang iyon. Inshallah, sa pagsisikap ay matutunan natin. Tulad nito, mga maikling patinig at tashkil al-qasira. At tashkil al-qasira na ang kahulugan ay mga maikling patinig. So ito yung mga vowels, mga patinig natin na yung una fatha. Ang una ay fatha. Ayon ang itsura ng fatha, yung kudlit sa itaas na nasa ibabaw ng letter. Kunyari itong mga circle na nakita nyo, kunyari yan yung letter. Either alif or ba o ta o ano ba, wow o kaya ya. Ini letter kunyari. Okay? So yun yung vowel na nasa ibabaw. Ang pangalan niya ay fatha. Ini letter, halimbawa itong letter na ito ay alif. Pag napatungan mo nitong fatha, hindi na siya magsasabi ng alif. Magiging a. Ano na siya? A. Okay? Tapos yung kasra, pangalawa, kasra. Ito yung letter mo, nasa ibaba yung kasra. So, ang sound nung nasa ibaba ay E. So, kung halimbawa ito ay alif A, and then ito naman ay alif E. Then, itong damma, pangatlo, damma. Ang damma, yun yung kanyang sign, yung parang circle na yun, parang kama. Para siyang kama na meron siyang ulo. So, ang sound niyan ay U. So, kung ang letter mo ay alif, so ang sound niya ay magiging O. O kaya ba, magiging bu. So, ngayon dito, i-apply lang natin siya sa lahat ng mga letters. Halimbawa, fatha, sabi mo A. Kung kasra, sabi mo I. Kung damma, sabi mo O. So, meron ka ng A, I, O. Kung doon mo siya ipatong sa letter na ba, halimbawa, ba ito, ba ito, ba ito. So, magiging ba, bi, bu. O kaya ang letter na ito ay wow. So, magiging wa, wi, wo. Simple lang. Inshallah, makikita yung lahat ng mga example na ginawa ko sa baba. Then, ang paliwanag sa fatha, ang patinig na a or fatha, yan yung a, yun yung fatha. O kaya pag narinig mo ng fatha, isipin mo kagad ito yung a. Kung kasra, ang sound ay i. Kung damma, ang sound ay u. Okay? So, ang tandang ito, yan yung letter mo, kunyari circle letter, din nasa ibabaw siya. So, yan yung fatha. Ang tandang ito na isinusulat sa itaas ng titik Arabi ay tinatawag na fatha. Yan sa Arabiko, fatha. Kabit-kabit na ito. So, later on, mababasa niyo pag natuto na kayo, pag naturuan ko na kayo ng pag-join, pagsusulat. Yan, ganyan siya. Yan yung word na fatha. Ito ang fa, ito yung ta, ito yung ha, ito yung tamarbuta. So sa una nasabi ko sa inyo na any word ends with the tamarbuta. So this is feminine word. Okay? At ito ay kumakatawan sa maikling patinig na a. So yun, a. Okay? So ang tunog ng a sa fatha ay katulad ng bigkas ng litrang a sa salitang apple. Apple sa English. Yan din yung ginamit kong word doon sa inanong kanyo sa previous lesson. Sa previous lesson, na binigay ko sa inyo ng example nung
alif, yung word na apple. Apple sa English, no? Then, paano bigkasin ang fatha? Paano bigkasin ang fatha? So, naglagay ako dito ng halimbawa, sa baba, inshallah, binibigkas ito sa pamamagitan ng paghiwalay ng mga, ng panga at pagbuka ng bibig. Sabi mo, ganun lang. So, kaya't nagkaroon ng bukas na tunog na So, halimbawa, ito yung letter mo, ba. Letter na ba, and then may fatha. So, ito ay ba. Then, meron kang letter na ta, tapos nilagyan mo ng fatha. So, ang pagbabasa ay ta. Or, another letter, meron kang letter na dal, then nilagyan mo ng fatha, nagiging da. Wala na yung, pangalan ng letter na dal. Kasi nilagyan mo na siya ng, kunyari parang sa English, unang lagay mo, sabi mo, yan ay letter na D. Nung lagyan mo ng A, so pagbasa mo, nagiging da. Ganyan din siya. Yan yung dal, then nilagyan mo ng letter na A, yung A, yung patha na. Yan. Kaya nag-sound siya ng da. Instead of dal, nagiging da. So meron ka ng ba, ta, da. Okay? So, and then, dagdag na paliwanag, ang fatha ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng wastong pagbasa at pagbigkas ng wikang Arabi. Lalo na para sa mga nagsisimula, sa mga beginners. Meron kong halimbawa dito, ayan yun, halimbawa sa Arabic Mithal. So, nilagay ko yung 28 na letters sa box na ito, sa table na ito. Yung 28 letters at dinagdag ko yung hamsa at saka yung tamarbuta para maging pamilyar sa atin, sa inyo na mga mag-aaral para maging pamilyar. So ayan yung alif, tinan nyo, alif, then meron ng fatha. Ba, then fatha. Ta, then fatha. Tha, then may fatha. Ganyan ang paglalagay ng kanyang vowels. Ipatong nyo lang sa ibabaw. Ito jim, then pinatungan natin ng fatha. Then, kha, may patha. Dal, patha. Dal, may patha. Ra, patha. Paano siya babasahin? Tulad nito. Instead ng alif, hindi ka na magsasabi ng alif. Kasi nalagyan siya ng a. So, babasahin natin ng a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra. Ito, zay. Kasi may patha. Ang basa natin ay za. Ito ay sin, shin. Pero mayroon ng patha, wala na yung mga pangalan nila na yun. Dito na tayo sa, nalagyan na siya ng vowel. Kaya magiging za, sa, sha, sa, da, ta, dha, a. Tingnan mo, ain. Hindi ka na magsabi ng ain. Kasi mayroon ng fatha. So magiging a, ga, fa, ka, ke, la, ma, na, ha, wa, ya. Then itong hamsa, babasahin natin ng a. Although yung pangalan niya hamsa, parang mayroong h sa unahan. Pag binasa mo yung pangalan niya hamsa. Pero sa pronunciation, hindi hamsa. Ito ay a. Para siyang alif. A. Pagdating sa pronunciation. Pero pangalan niya, ito yung unique na letter. Kakaiba siya. Lahat ng mga letters dito, kung ano yung beginning ng kanyang pangalan, yun na yung kanyang pronunciation. Pero dito sa letter na hamsa, hindi. Siya yung nag-start ng H, hamsa. Yung ha na ganyan, yung circle. Hamsa. Pero, ang pronunciation ng kanyang letter ay a. So, pwede mo siyang gawin ng a, i, u. Tapos ito, tamarbuta. So, hindi ko na sasabing tamarbuta kasi meron ng patha. Magiging ano na ito? Magiging ta. So, a, ta. Kasi nilagyan ko ng patha. Nakita nyo, maasala. Tingnan nyo. Pag i-analyze mo uli, lahat ng letters, ilagyan natin ng fatha. So, a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra. Za, sa, sha, sa, da, ta, dha, a, gha, fa. Ka, ke, la, ma, na, ha, wa, ya, a, ta. Ganun lang yung paraan ng pagbabasa niyan. So, ngayon,
Pag gusto natin mag-review, i-review natin siya. So, ganito. Naglagay ako ng another table na Muraja'atul Fatha. Ibig sabihin, review ng Fatha. Balik-aral sa patinig na Fatha. So, ayan siya. Ginawa ko na siya na parang word. Yung mga letters doon kanina, naghalo-halo na dito, pero hindi pa kabit-kabit. Magkahiwalay pa, hindi pa magkarugdong. Magkahiwalay pa sila. Tingnan mo, za, ha, fa. Kung natandaan niyo yung mga letters sa taas kanina, na aba, ta, sa, jaha, ito na siya ngayon. In-apply natin dito ngayon. Ginawa nating word, tapos lahat ang kanyang vowels ay fatha lang. Wala pa yung kasra at saka dhamma. So yan, no? Za, ha, fa. Za, ha, fa. Wa, ka, fa. Yung mga nakakabasa na, alhamdulillah, medyo may kunti ng idea. So, maganda na, masarap na pakiramdam ang pagbabasa. Yung mga new, siyempre, na-amiss ka. Yung first time ka, ganun pala yun. Yung mga bagong join sa course ngayon, sa batch na ito. So, nararamdaman nyo yung amazing. Na-amiss ka na, Masya Allah. Yun namang medyo naka-join na nagre-review lang. So, alam na niya. Pero na-enjoy din siya kasi nare-review niya yung kanyang knowledge, no? So, tinan mo. Wa, ka, fa. Na, ba, ta. Na, ba, ta. Wa, tha, ba. Wa, tha, ba. Next. Wa, za, na. Yun yung za doon, no? Ito siya. Wa, za, na. Tapos yung na yan, ano naman siya, na, tha, ra. Na, tha, ra. Da, ra, sa. Da, ra, sa. Ja, la, sa. Ja, la, sa. Pwede mo sabihin ng jalasa. One word na, di ba? Ito. Baraka. Baraka. Kanasa. 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 Baraka. Baraka. Badara. 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 Kataba. Again. Kataba. Kataba. Ganun lang. Masya Allah. So, pag inulit mo uli, ito ay review ng pagbabasa ng mga litrang o ng mga titik na mayroong nakalagay na patinig na fatha. May nakalagay na vowel na fatha. Pag tinignan mo uli, za, ha, fa. Wa, ka, fa. Na, ba, ta. Wa, tha, ba. So on and so forth. So, ulitin mo. Mamamaster mo yung mga word. May may mga meaning ito. Pero hindi muna tayo mag-concentrate ng meaning para huwag ma-divide yung ating concentration sa pagbabasa. Pero actually, halos lahat ng mga words na ito ay past tense. Ganun sa Arabic, ang mga dulo, lahat ay mga fatha, dulo ng bawat salita. Halimbawa sabi mo, zahafa, ibig sabihin gumapang. Wakafa, tumayo. Nabata, tumubo. Ganun. Halimbawa kung nabat, yung plants, tumubo siya. Okay? So, inshallah, letter O na yung mga meaning, inshallah. For the meantime, ngayon yung reading. So, ang next natin ay ang talahanayang ito. Ito ay table. Ibababa ko. Kasi word itong ginagamit ko. Umaakyat siya. Okay? Meron akong copy ng PDF, pero word mo nang ginamit ko kasi sabi ko nga sa inyo, still nag-upgrade ako. Any wrong mistakes na makikita ko, kinokorreksyonan ko siya. So sa pag-aaral natin, at the same time, natutulungan din ninyo ako na ma-review ko ang ating notes, ang ating aklat.
na every time mayroong pagkakamali, nakukorreksyon na natin. Okay? هذا الجدول يحتوي بعض الكلمات المفتوحة للقراءة. So, ang talahanayang ito, itong table na ito, ang talahanayang ito ay naglalaman ng ilang salita na may patinig na fatha. May patinig na fatha para sa pagbabasa. So, another group ng mga words, tulad nung sa taas kanina, na ang mga salita ay nilagyan ko ng fatha. Fatha rin muna ang ginamit ko. Lahat ng mga salita na ginamit ko rito ay puro mga fatha. Ayan, marami sila, mga ito. 1, 2, 3, 4, 5 lines with 5 words. So we have 25 words. Papractice natin again. Yan mo. A, kha, dha. So, nare-refresh mo yung knowledge mo dun sa mga na-memorize mo ng dumaan na 2 sesyon ng mga na-memorize mo ng mga letter sa alpabetong Arabi. Sa pagbabasa mo dito ngayon ay na-memorize mo, nare-refresh mo again yung mga letters. Tapos mayroon ng bagong nakadagdag yung fatha, yung patinig or vowel na fatha. Yan mo. Pag nakilala mo ng mga letters, so ang gagawin mo ay sound ka lang ng a. Any letter makilala mo basta sound a. Tulad nito, alif, pero kailangan a. Kaya a, kha, dha. A, kha, dha. Akhada. Tha, ba, ta. Tha, ba, ta. Thabata. Ha, ja, za. Letter Jim, Jim, January. Ha, ja, za. Hajaza. Gha, ta, sa. Gha, ta, sa. Ghatasa. Wa, da, a. Wa, da, a. Wada'a. Da, ra, ja. Daraja. Da, ra, ja. Daraja. Da, ra, sa. Da, ra, sa. And da, ra, fa. Da, ra, fa. Darafa. Darasa. Daraja. Look. Da, ra, ja. Da, ra, sa. Da, ra, fa. Then, da, ra, fa. Kung pakinggan mo, parang magkalapit lang eh. Kasi halos the same word, Ang binago ko lang dito, yung dal. Instead na dito dal, doon ginawa kong dal. Kaya, tapos ang ra at saka fa, the same. Nandun din siya. Para masana yung dila mo, doon sa nauulit-ulit mo yung mga litra, at mayroon namang nakadagdag na another na litra na bagong litra. Tingnan nyo. Da, ra, fa. Dito naman ay nandun yung rafa, rafa. Ang kaibahan yung da at saka yung dha. Okay? Da, rafa, dha, rafa. Then, da, a, ba. Da, a, ba. Da, a, ba. Da, a, ba. Ra, a, fa. Ra, a, fa. Ra, a, fa. Ra, a, sa. Ra, a, sa. Ra, a, sa. Next. Wa, za, ra. Wa, za, ra. Wa, za, ra. Za, ra, a. Za, ra, a. Za, ra, a. Ra, za, qa. Ra, za, qa. Razaqa. Ito inshallah, kapag inulit mo ng inulit mo, inshallah, mamamaster mo. Makikilala mo yung mga letters, ganun. Do your best. Basta wag ka ng abante, hindi mo nakukuha. Kailangan makukuha mo muna yung mga nauna. Okay? Bahala ng matagal, mga brothers and sisters. Bahalang matagal. Ganun. Basta, na sigurado kang natutunan mo siya. You know? Kahit hindi ka pa muna umabante doon sa kahit hindi ka pa maka-level 2, level 3 muna, basta ma-master mo ang level 1, magaling ka na. Kasi nakakapagbasa ka na. Itong importante mo muna. Tignan mo. Sa, da, ka. Sa, da, ka. Makilala mo lang yung mga letters na yan, malaki ng improvement mo.
Sadaka. Then diretsuhin mo, sadaka. Sadaka. Lafadha. 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 Tingnan nyo? Pag inshallah, pag naka-download na yung recording, tapos makakuha kayo ng kopya, makita nyo yung kopya sa YouTube o sa Facebook. So, habang pinapaandar mo yung video at sasabay ka ng pagbabasa, sasabay ka sa akin. Tiyan mo, sadaka. Pag ulit ko, sumabay ka na. Sadaka. Lafadha. Ngayon, sumabay ka. Lafadha. Then, lafadha. Syaraka. Sabay ka. Syaraka. Syaraka. Yana'a. 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 Hadama. 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 Radama. 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 Zara. Za'ara. Sabay ka. Za'ara. 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 Wada'a. Sabay ka. Wada'a. 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 Wazana. 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 Wa'ada. 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 Okay, Masya Allah. Pag binabalik-balikan niyo siya, sa beginning pa lang, makukuha mo na. Malaki ng chance. Later on, yung kanyang pagdugtong-dugtong. Ngayon, nasa fatha pa lang tayo, wala pa yung kasra. Yan. Tapos sa baba, mayroon siyang review. At agad, pagbabasa ng mga salitang mayroong fatha na a sa patinig na wikang Arabi. Ganun pa rin sa taas. Continuation lang siya. Another word na naman ito. Yan mo. Daraja. Darasa. Daraja. Darasa. Darafa. So dito, napapractice mo yung dila mo ng liter na dal, literang dal at saka yung ra. Inuulit-ulit lang, Yan mo. Daraja. Ang nakahalo dito ay jim. Yan, Darasa. Ang nakahalo naman dito ay sin. Ayun lang siya. Dara. Tapos ja at saka sa. Daraja, darasa. Dito naman ay darafa. So, ganyan lang. Pinagpalit-palit ko lang yung dara, tapos dara, then dito jim, doon sin, dito naman, doon ay ja, dito sa, dito ay fa. Dito naman, instead na dal, pinalitan ko ng dal. Ano pa rin yung ra? Da, ra, fa. Da, ra, fa. Dito, da, ra, fa. Yun ay da. Da, ra, fa. Then, da, ba. Da, ba. Okay? So, ra, da, ma. Ra, da, ma. Za, ara. Za, ara. Wada'ah. 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 Okay? So, dito, wazana, 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 wa'ada, wa'ada, wa'ada. Next, ra'afa, 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 ra'asa, 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 wazara, 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 zara'a, 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 rafaqa, rafaqa, rafaqa. Then, daraka, daraka, daraka. Warama, warama, warama.
warada, 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 zarada, 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 then zaraka, halos the same word, binaligtad ko lang, yung zay na yan, dito ko nilagay, yung ra, dito ko na nilagay, pero ang kaf the same, yan, no? Razaka, at saka zaraka, para lang masana yung dila ninyo, zaraka. Then next, wadaka, 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 wara'a, 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 razama, 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 dhara'a, dha, ra'a, dhara'a, dhara'a, rada'a, rada'a, rada'a. Masya Allah. Another naman na 10 liter na nakuha natin. Bilisan ko ha. Daraja, darasa, darafa, darafa, da'aba, radama, za'ara, wada'a, wazana, wa'ada, ra'afa, ra'asa, wazara, zara'a, razaqah, daraka, warama, warada, zarada, zaraqah, wadaka, wadaka, waraga, wara'a, razama, razama, dhara'a, dhara'a, rada'a. Masya Allah. So, yun yung pagbabasa ng mga salitang mayroong fatha na a na patinig sa wikang Arabi. Ang sunod ay yung paliwanag ng kasra. Okay? So, doon sa paliwanag ng fatha, break muna tayo. Medyo na na yung aking naalog yung aking utak dahil sa paulit-ulit nung salita. So, bali, isusunod natin itong patinig na I. Doon lang muna tayo sa patinig na A, insha'Allah. Bali, break muna tayo, 5 minutes, 10 minutes, insha'Allah. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه